Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Let us not forget the fact that Mr. Antonio Trillanes, along with Magdalo Group and Attorney Jude Sabio, was among those who initiated the move to bring a case against the former President Rodrigo Roa Duterte before the International Criminal Court. However, after a few years, Attorney Jude Sabio recanted his communications to the ICC and withdrew his statements against the former President Rodrigo Roa Duterte, stating that he could no longer bear the weight on his conscience, mga kaibigan. So this is a clear, no? This is a clear situation or a clear story, no? Na ang kauna-unahang nagdala at nagbigay po ng hindi magandang imahe kay former President Rodrigo Roa Duterte ay walang iba kundi si Antonio Trillanes, okay? At ang Magdalo Group. As you can see, dyan sa larawan na nakikita ninyo, sa mismong Facebook pa po ni Antonio Trillanes nakapost na sila ang dahilan kung bakit nandoon ngayon sa ICC si former President Duterte. Nandyan din po si Attorney Sabio, no, na may hawak-hawak na communications letter na naglalaman po ng mga salaysay against the President Duterte. But a few years later ay binawi po. Winidraw po ni Attorney Jude Sabio ang communications laban kay former President Duterte. And nitong mga nakaraang araw, mga kaibigan, ay nalaman natin mula sa bibig ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla that indeed the government is using the taxpayers' money, pera po ng taong bayan. Whether you are pro-Duterte or anti-Duterte, you are taxpayer. Pera ng taong bayan ang ginagamit ng pamahalaang ito para ponduhan, para gastusan ang mga pekeng witnesses laban kay former President Rodrigo Roa Duterte na magdidiin sa dating Pangulo kaugnay po doon sa war on drugs. Doon po sa extrajudicial killing na ibinibintang nila sa dating Pangulo. So, sa mga anti-Duterte, hindi ba kayo nagigising sa katotohanan? This is a living proof. Totoong pangyayari. At totoong salita mula sa bibig mismo ng DOJ Secretary. Gumagastos po ang pamahalaang ito ng milyon-milyong salapi. Baka nga bilyon ang ginagastos ng gobyernong ito para lamang mawala sa landas nila ang mga Duterte. Kung inyong matatandaan, nung nasa Hong Kong, si President Duterte bumaba sa NAIA, dinala po sa Villamor Air Base. Bantay sarado po yung matanda. Hanggang dinala sa ICC. Ang tanong, magkano ang nagastos ng pamahalaan sa pagpapadakip sa kanya? Sinasabi na binayaran ng ICC ng 100 million US dollar. Ginamit ang eroplano. Siyempre may bayad yun. Magkano ang bayad sa eroplano? Magkano ang bayad sa piloto? At magkano ang bayad sa mga taong kasama
sa pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Magkano nga ba ang ibinayad kay Marcos Lacanilao? Magkano ang ibinayad kay Nicolas Torre III? Kay dating PNP Chief Romel Marbil? Magkano rin po ba ang natanggap ni Nagibot Teodoro? Diba? Gibot Teodoro, Anyo, John Vic Remulla, Jesus Crispin Remulla. So sila po yung mga culprit. Magkano ang ibinayad sa ICC? Magkano ang ibinayad sa Interpol? Tuwan-tuwa kayo, di ba, na marinig na nasa ICC na si dating Pangulong Duterte? Tuwang-tuwa itong mga anti-Duterte na ito. Sa wakas ay nahuli na daw ang matanda. Pero tinanong nyo ba, kaninong pera ang ginamit? Pera ng taong bayan. Kaya nyo bang tanggapin yan? Sige nga, i-play nga ninyo, i-research nga ninyo yung naging pahayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Ginagastusan ng gobyerno ang pagpapadala doon sa mga witnesses para makapagbigay ito ng mga pahayag laban kay dating Pangulong Duterte. Magkano ba ang pamasahe? Magkano ba ang flight ticket papunta sa ICC, sa the Netherlands? Food and lodging. No, food and lodging. Siyempre, allowance. Hindi papayag yung mga witnesses na yan ng basta-basta salaysay lang, basta-basta plane ticket lamang ang ibabayad sa kanila. Magkano? Si Karen nga, di ba? O si alias Rene rather. Si alias Rene nga. Magkano ang ibinayad sa kanya? 1 million in total. Para lamang magsinungaling. Sige nga, kaya nyo bang tanggapin na pera natin yung ginagamit ng gobyerno? Tuwan-tuwa tayo. Kung sarili nila, matutuwa tayo kung sarili nilang bulsa ang ginagamit. Pero hindi eh. Hindi nila pera. Pera ng taong bayan. So, mga kaibigan, kung hindi po kayo kikilos, bakit English yung sinabi ko sa unang sa salita? So that the ICC can hear, can understand, can see the truth. So, ICC, while there is enough time to redeem your credibility as a court of last resort, do something. Do something. Okay? So, sa mga bago po sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share this video.